Shalom po sa inyong lahat. Minsan po tayong narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating po pagdiriwang ng ika-6 na linggo sa panahon pong ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Talaga pong nabubuhayan tayo ng pananampalataya na po ng buo ng sigla dito sa ating pamumuhay Kristiyano. Ito po ang ating pinagdiriwang. At sana po maging kaaya-aya itong ating programang Word Made Flesh sa inyo sa paglago ninyo sa pananampalataya nyo sa pamamagitan ng paglago din natin, paglalim ng ating kaalaman tungkol sa banal na kasulatan. Kaya po binabati ko kayo mga magulang, mga anak, mga kasambahay, yung po mga may karamdaman lalo na, yung pong mga kaparian, mga diakono na nag-aanda ng kanilang mga homilies, yung po mga katikista, mga religyosa, mga seminarista, sana po ikapulutan ninyo ng mapupulot ninyo para sa inyong buhay at maibabahagi nyo sa iba. Sana po talaga maging kaaya-aya at pagpapala itong ating programang Word Made Flesh sa inyo. Kaya ang ating bati sa inyo, Shalom sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahang naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang ating pong unang pagbasa para sa ika-6 na linggong ito pagkatapos po ng o sa kapanahonan ito ng muling pagkabuhay ay hango muli sa chapter 15 po ng mga gawa ng mga apostoles. Ito po'y nagsasalaysay sa atin tulad nga na nasabi na ng kaganapan, mga pangyayari kung paanong ang mga apostoles ay nagsikilos upang isagawa yung pong inuutos sa kanilang Panginoon. Humayo kayo, gawin yung mga alagad ko, disipulo ko ang lahat ng bansa. Humayo kayo, pangaral nyo, magandang balita. And so, nagsisipunta nga sila sa lahat ng mga lugar, doon sa Middle East na yon, the world then known to them. Tapos, ang nangyari, ito pong
15 kabanatang ito ng Acts of the Apostles, sasalaysay po sa atin ng medyo hindi masyadong magandang pangyayari. Magkakaroon ng problema sa church. Ano mangyayari? There will be some who come down from Judea na mangangaral doon sa mga naging Kristiyano. Ang sabi ba naman nila, hanggat hindi kayo tinutuli, yun yung isang custom ho ito ng mga Hudyo, no? Ayon sa kautusan o sa gawi ni Moises, pinag-utos ni Moises, hindi kayo pwedeng maligtas. Brothers and sisters, medyo grabe ho yun para sa atin siguro. Baka hindi natin masyado naintindihan. Doon ho sa mga unang Kristiyano, lalo na sa pangangaral ho ni San Pablo, talaga hong yun ay salugat na sanungat sa pinangangaral niya. You know? Bakit? Para doon sa mga taong nangangaral na yun mula sa Judea, notice the church in Judea. Mga Hudyo ho ito, galing sa Judea, naging Kristiyano ho sila. Pero tingnan niyo pinangangaral na, bago ka maging Kristiyano, dapat Hudyo ka muna. Wow! Yun ang ibig sabihin noon. Kung gusto mo maligtas, dapat gawin mo muna yung inutos ni Moises. In other words, dapat maging Hudyo ka muna. Eh di, nagkaroon ho ng diskusyon. Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, you know, nagkaroon ho ng diskusyon doon. Si Pablo at si Bernabe, maglalaban niya ho, hindi ganun yun. Ayan o, nagpagdesisyonan na si Pablo, si Bernabe, at ilang pang mga tao ay dapat pumunta sa Jerusalem. Jerusalem mo, nasa Judea. At makipagkita sila dun sa mga apostoles at yung mga matatanda ng pamayan ng Kristiyano tungkol dito sa problemang ito, tungkol sa isyong ito, about this question. And so, si Moises, sabi sa atin dito sa pagbasang ito, maraming panahon na nakalilipas, nagano ho siya, naipangaral ho siya sa lahat ng mga every town, you know. And doon sa mga sinagoga, binabasa yung tungkol kay Moises. Ang sabi ng mga apostoles dito, at saka yung mga pinuno yung mga matatanda sa sambayanan ng ecclesia, in agreement with the whole church, napag-usapan ho na itong mga kasamahan ho, si Pablo at si Bernabe, pagbabalik ho sila doon sa Antioch. Antioch ho, ito yung unang lugar kung saan ang mga sumasampalataya kay Jesus, yung mga sumusunod sa Kanya, ay tinawag na Kristiyano. Magpapadala ho sila kasama ni Bernabe at ni Pablo na mga representante mula sa Jerusalem. At itong mga representante ito, kinabibilangan to, for example, ni Judas. Judas ho is a very common name, you know. Among the 12 apostles of Jesus, there will be two Judases. Yung isa nga lang magiging taksil, magiging traidor. Itong Judas na ito, for example, isa siyang pangalan ng isang prominenteng miyembro doon sa eklesiya ngayon. Kasama tatawag ho din sa kanya Barsabas nga pala. Tapos si Silas din, si Silas, magsisipuntahan ho sila doon sa Antioch. Meron ho silang daladalang kasulatan mula doon sa pamunuan ng eklesiya doon sa Jerusalem. Nandun si Simon Pedro, siya ho namumuno sa eklesiya kung tutuusin. Tapos anong pinasasabi, sinasabi doon sa sulat na iyon? Kasi nagkaroon ng gulo eh. I mean, dahil nga doon sa pangangaral ng mga taong iyon na medyo hindi silang ayunan din ng mga nandun sa Jerusalem. Ano po? Ang nilalaman nun, ang mga apostoles at ang mga matatanda sa bayan, ang inyong mga kapatid, sa mga kapatid na nasa Antioch, sa Syria, at sa Cilicia, na nanggaling sa mga hindi Hudyo. Tingnan nyo, mga Gentiles sila ho. Hindi sila dati Hudyo, naging mga Kristiyano sila. Binabati namin kayo, sabi ng ganyan. Narinig namin na mayroong mga nanggugulo sa inyo na nanggaling mula sa amin dito, pero hindi namin pinintulutang sabihin yung pinagsasabi nila sa inyo. Kung kaya nagambala kayo sa magitan ng kanilang mga pagtuturo at talagang nagdisorbo yung kapayapaan ninyo sa inyong isipan. Ngayon, nakapagdesisyon kami, sabi niya ganyan, na meron lang kaming ihilangin sa inyo, you know, na bagay-bagay na inyong dapat na gawin. Ito'y desisyon na sabi nila namin at ng Espiritu Santo, ng Espiritu tsaka namin, you know, na hindi kayo patangan ng anumang mga dapat na dalahin, you know, mabibigat na dalahin. Ang dapat nyo lang gawin, huwag kayong kakain ng mga karne na inialay sa mga
idolo, yung idols yung ganyan. Hindi kayo kakain ng dugo at nung mga karne mula sa mga hayop na sinakal, ganyan. So, pinilipit ng ganyan. At huwag kayong papasok sa hindi tamang mga kasal. No? Kung kayo ay mag-iingat mula sa mga bagay na ito, ginagawa nyo ang mabuti. Nagpapaalam kami sa inyo. Franciscus, tingnan nyo, nagkaroon ng gulo noon. At napaka-importante na mayroong nanindigan para sa katotohanan. Ayun nga sina Pablo at Bernabe. Hindi ka kailangan maging Hudyo bago ka maging Kristiyano. Kung tutusin, istorya din natin yun. Hindi tayo kinailangan maging Hudyo para maging Kristiyano. Salamat sa Diyos, naging ganun yun. Otherwise, can you imagine kung ano ibig sabihin nun? Dapat sasabuhay mo ang buong lumang tipon, yung pinagagawa doon, na lipas na talaga, hindi naman talagang parte yun ng kasaysayan para sa kaligtasan na strictly speaking. Ang dapat lang talaga doon, ang pananampalataya mo kay Kristo, hindi yung mga gawa na inuutos ng batas doon sa lumang tipan. Oo, may mga gawa na dapat tayong gawin, gawa ng kabutihan, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Franciscus, medyo maganda ho itong parting ito ng mga gawa ng apostles. Papakita sa atin, may mga pinoproblema din doon. Pero nare-resolve ang problema pagka pinag-uusapan, lalo na pagka sinasangguni yun sa mga nakatataas na mga nanunungkulan. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinilinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango uli sa huling-huling aklat po ng Biblia, ang aklat ng Revelation o Pahayag, Apocalypse na po. Nandito po tayo sa huling kabanata rito. Hindi naman huling kabanata, dahil chapter 22, 21 po tayo. Nasa bandang huling-huling na po tayo katapusan itong aklat. Anong sinasabi doon? Nagkaroon ng isang pangitain uli, itong seer, si John. Dinala siya sa isang mataas na bundok at pinakita sa kanya ang banal na syudad ng Jerusalem. Kaya lang ho, itong Jerusalem na ito ay nanggagaling mula sa kalangitan, mula sa Diyos. The heavenly Jerusalem. Talaga namang ibang-iba itong syudad na ito ng Jerusalem na pinapakita sa kanya. Hindi na ho tulad ng holy city of Jerusalem here on earth na winasak pa nga kung tutuusin noong year 70. Ito hong syudad na ito ng Jerusalem talagang makinang, it gleamed with the splendor of God. Iba palang syudad ito. Ang kanyang kaningningan ay kaningningan ng Diyos mismo.
Talaga namang yung kanyang kislap na ganyan ay tulad ng mga mamahaling bato, precious stones like jasper, as clear as crystal. Tapos ang tataas nung kanyang walls. Ibig sabihin ito na talagang well defended, very secure. Yun ang ibig sabihin ng walls na yon, massive and high. Tapos 12 yung kanyang pintuan. Can you imagine? It must be a big city. I mean, usually ang mga cities noon, talagang iisa lang ang pintuan. Wala hong iba. Doon ka lang papasok. Kaya well-guarded to. Ito 12. 12 itong gates na ito. Ibig sabihin talagang malayang makapapasok doon kung tutuusin. Kaya lang hindi kahit na sino pwedeng pumasok doon. Bakit? Kasi may 12 ding mga anghel na nakastasyon doon sa bawat pintuan. Can you imagine? Hindi ka pwedeng makapasok doon para manggulo o magnakaw o ano pa man. At hindi lang yun. Meron mga pangalan na nakaukit, mga pangalan ng 12 tribo ng Israel. Ibig sabihin, yung Israel ng lumang tipan, talagang magaganap, magaganap sila doon. Yung bang naging symbol sila kasi, brothers and sisters, ito maganda yung nasa lumang tipan, magiging simbolo gagamitin bilang mga simbolo dito sa bagong tipan. Yung 12 tribes talagang yun yung kalipunan ng bayan ng Diyos, hindi ba? Magkakaroon din ng 12 tribes. Yung 12 mga apostoles. In fact, itong foundation stone nila dito ay 12 mga pangalan ng mga apostoles na kasulat makikita natin sa bandang dulo. And so, there were 3 gates. Kasi 12 to, 3 gates facing east, facing north, facing south, facing west. Tigtatatlo silang ganyan. Tapos ayun, yung mga walls ng syudad na ito, ang ganda-ganda ng pagkaka-describe, meron silang mga foundation stones, pero iba-ibang klase ng mga diamante, ng mga mahaling mga bato, ganun At doon nakaukit nga itong mga pangalan ng mga 12 mga apostoles. Hindi lang yan, mga apostoles ng Lamb. Yung Lamb dito si Jesus. In other words, the 12 apostles of Jesus, nakaukit yung mga pangalan sa foundation Ibig sabihin, foundation itong walls na ito. Tapos yung sa 12 gates, tingnan pa ang klaseng mga gates ito. Ang 12 daw, perlas. Can you imagine? Ginagamit na yung perlas. Very, very precious tong pearls na to. And very delicate, hindi ba? Wala namang manggugulo kasi doon. And the gates are made from each gate is made from single pearl. Tapos hindi lang yun. Yung street, brothers and sisters, yung street, can you imagine? Pure gold, transparent as glass. Wow. Dito sa lupa, hindi pwede mangyari yun. Hindi kinurakot yun, o something like that, binungkal, o something like that. Doon wala nang nakawan. Wala na yung kasamaang yun, Hindi lang yun. Wala na nga silang templo doon sa syudad na yun. Bakit? Ang pinaka-templo nila ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at ang kordero ng Diyos na yun. Sisters, tignan nyo, yung sambahan doon ay ang Diyos na mismo personally. Ang Lamb of God personally. Yun ang sinasamba doon. Hindi na kailangan yung bahay ng Diyos. Ang Diyos po kasi nandun na sa harapan nila. And the city had no need of the sun or the moon. Hindi na kailangan ng artificial na liwanag. Bakit? Ang kaningningan ng Diyos mismo ang nagbibigay liwanag doon. At ang pinaka ilawan doon ay ang kordero mismo na nagniningning. After all, Jesus will said in the New Testament, in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang naglalakad sumusunod sa akin, hindi maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon siya ng liwanag ng buhay. Can you imagine the light of life? The light of life, Brothers and sisters, tingnan nyo, tayo yung tinatawag para mapabilang dito sa heavenly Jerusalem na ito. Tayo nagpasakop sa Lamb of God na ito na kinikilala natin, Panginoon natin, at pagligtas natin, pinagbayad tayo ang ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang dugo. Ito ang ating pinagdiriyong sa panahon ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nagpupuri tayo at nagsisigawan sa kanya, Hallelujah! Praise the Lord! The 4th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Mitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851.
or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Ang maganda balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po, nandito po tayo sa huling hapunan uli. Mahaba ho yung mga kabanata kay San Juan, po? Yung sa mga ebanghelistang Mateo, Marcos, Lucas, mga isang kabanata sila o less than a chapter. Pero ho dito yung huling hapunan ho kay San Juan, nako, 5 kabanata ho from chapter 13 through 17. Nandito ho tayo sa chapter 14, kung kaya ho, nandito tayo sa loob ng huling hapunan, po. At dito nagsasalita si Jesus, sumagot kasi siya sa tinatanong sa kanya ng kanyang mga disipulo. Ang sabi niya ay, whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Pero sisters, importante ho kay Jesus na yung pag-ibig sa kanya, pinapatunayan. Hindi ho abstraction, sabi ko sa inyo, ang pag-ibig sa Biblia. Ang Diyos ho, gano'n na lang kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak na ito, pagdating ng panahon, sasabihin niya, wala nang higit pang pag-ibig kay Sarito na ialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tingnan nyo, laging action yun. Kung kaya naman, ang sabi dito ni Jesus, yung umiibig sa akin, dapat pananatilihin niya, talagang oobserbahan niya, talagang isa sa buhay niya ang aking salita. At kung magkaganon, he will keep my word. Kung magkaganon, talagang iibigin siya ng Ama. At kami, yung kami dito ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, you can imagine. At kami ay pupunta sa Kanya at mananahan sa Kanya. Francis, this is a very beautiful mystery. Dahil sa ating binyag, please understand, tayo ho'y naging mga anak ng Diyos. Hindi lang anak ng Diyos na mga minamahal niya, mga kapatid, kaibigan ni Jesus. Hindi lang ho mga anak ng Diyos, mga kaibigan, kapatid ni Jesus, kundi tayo ho'y mga templong buhay ng Espiritu Santo. Can you imagine that? God dwelling in us. Brothers and sisters, ito ho yung dahilan kung bakit nire-respeto natin ang ating mga katawan man din. You know? Ang ating katawan mismo ho, ang templong buhay ng Espiritu Santo. Pangangalandakan ho yun ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians, you know? Don't you know your bodies are the temple of God? Something like that, you know? Napakaganda hong isip-isipin nun. Ang Diyos ho mismo nananahan sa ating mga pagkatao. Wow, you know? Sa verse 24 po, sasabihin dito ni Jesus, ang hindi umiibig sa akin ay hindi nagsasagawa ng aking salita. That's very true. You know?
Pero tandaan ninyo, ang salita na narinig ninyo ay hindi akin, sabi ni Jesus, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus ho ay ang sugo ng Ama, the apostle of the Father. Ang mga salita ho niya naririnig sa kanya, hindi kanya kundi sa Ama. He is the spokesperson of God, the prophet of God. You know? At ang sabi niya ho, sinabi ko ito sa inyo habang nakapiling pa ninyo ako. Pero ang Espiritu Santo, sabi niya, ito ho, pumapasok dito ang isang napakagandang tema ho kay San Juan uli. Ngunit ang advocate, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa ngalan ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat. Sabi niya, he will teach you everything. Tapos, remind you of all that I told you. At ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng aking sinabi sa inyo. Sisters, napakahalaga ho nito. Tingnan nyo, ang Espiritu Santo ho ang ating abogado. Yun ang ibig sabihin ng advocate. Advocate is Latin, advocatus. Sa Espanyol, abogado. Sa Tagalog, abogado. You know? Ano bang ang papapel ng isang abogado? Well, ang abogado, tinatawag mo sa iyong tabi. Yun ang ibig sabihin ng abogado. Called to your side, parakletos, paraclete. You know? Abogado yon. Bakit mo tinatawag sa tabi mo ang abogado? Upang paalalahanan ka, upang isuggest sa iyo ang dapat mong sabihin, upang palakasin ng iyong kalooban, dahil talagang alam niya kung ano dapat mangyayari dito, meron siyang karanasan, etc. ng ganyan, maalam na maalam siya. Yun ang abogado. Hindi ka naman kukuha ng isang tao na walang alam, ano? Kung abogado mo yan, kung magaling siya abogado, talaga matutulungan ka niya. Yun nga, magpapaalala, magsasabi sa iyo ng dapat mong sabihin, etc. Brothers and sisters, yun ang Espiritu Santo sa atin. You know, para sa atin. Yun nga sinasabi dito ni Jesus, tuturo niya sa inyong lahat ng bagay. Wow! You know, siya magtuturo ng lahat ng bagay. Dahil siya ay Diyos. Kasi Diyos ng Ama, kasi Diyos ng Anak, ang Espiritu Santo. Hindi lang yon, siya magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Brothers and sisters, itong papel na ito ng Espiritu Santo, napakahalaga. Hindi lang siya magtuturo sa atin, kundi magpapaalala ng sinabi sa atin ni Jesus. Can you imagine if we don't remember what Jesus taught us? You know, what Jesus spoke to us? Paano natin maisasabuhay yun? You know? Paano tayo magiging Kristiyano? That's it. I mean, ang Espiritu Santo ho ang gagawa ng dalawang tungkuling yun. He will teach us everything and remind us of all that Jesus told us. Sa chapter 16 ho, verse 13, kasi ho, nandito tayo sa chapter 14 verse 26. Ano po? Kung saan sinabi ho itong dalawang tungkulin ng Espiritu Santo. Teach us everything, remind us of all that Jesus told us. Sa chapter 16 ho, verse 13, sasabihin ho sa atin doon yung dalawang papel ng Espiritu Santo. Number 1, you know, in verse 13 of chapter 16, He will guide you into all truth. Napakahalaga ho noon. He will guide us into all truth. Hindi lang yun, He will declare to you things to come. Brothers and sisters, napakahalaga ho ng mga papel ng Espiritu Santo ito. Napansin niyo ho ba yun? Meron siyang papel para sa pangnagdaan. Remind us of all that Jesus taught us or told us. Tapos meron pang kasalukuyan. He will lead you into all truth, teach you everything. Tapos may panghinaharap. He will declare to you all things that are still to come. Wow! Napakahalaga ho ng papel ng Espiritu Santo sa buhay ng Ecclesia, in the life of the church, at sa buhay ng bawat Kristiyano, tayo, ang Espiritu Santo napakahalaga ho sa buhay natin. Unfortunately, kung minsan, di man lang natin kilala ang Espiritu Santo. Wala akong bago dun. You know? May mga tao ho nakausap nakatagpo St. Paul sa Ephesus. You can see this in chapter 19 of the Acts of the Apostles. Hindi man lang nila alam na may Espiritu Santo pala. Wow! You know? Yun nga ho eh. Pero tayo ho, dapat alam natin ang Espiritu Santo, dapat ho naintindihan natin ang kanyang papel. Dapat alam natin kung paano kumikilos ang Espiritu, ang buhay sa Espiritu, life in the Spirit. Dito pumapasok yung kahalagahan ng mga renewal movements, yung mga charismatic movements, and they're very important kasi ho, natuturuan ho tayo na kung ano ang Espiritu Santo sa ating buhay. You know?
kung ano ang kanyang papel, kung paano siya gumagalaw sa atin, paano tayo nga makikinig sa kanya, paano natin isasabuhay yung tinuturo niya kasi ginagawa niya yun bilang pagtupad sa iniata sa kanya na papel ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito yung 4 na papel na yun. He will teach you everything, remind you of all that Jesus that I have told you. He will lead you into all truth and declare to you all the things that are to come. Brothers and sisters, ginagawa ng Espiritu Santo ito dahil inaatang sa kanya ito ng Panginoong Jesus. Kaya lang, kung hindi naman natin siya kilala, paano mangyayari yun? Kung kaya nga, importante ho yun. Yung mga pagkakataon sa inyo na maka-attend ho ng Life in the Spirit Seminar or Christian Life Program or something that way, para mapaalala ho sa atin ang mga bagay na ito na napakahalaga ho noon. For example, pagka nakatanggap ka ng isang gift, ano ang una mong gagawin pagkatapos mo magpasalamat sa nagbigay sa iyo? Malamang bubuksan mo yung gift. Bakit? Kasi gusto mo makita yung laman niya. O bakit nga? Para magamit mo, no? Kung pagkain yung kainin mo, dahil sayang naman kung mabubulok lang yun, di ba? Kung isang gamit yung, kunyari, damit o something, isukatin mo, kung masyadong maliit, siguro pamagay mo, kaya papalitan mo, something like that. Pero kung hindi mo bubuksan, hindi mo malalaman, di ba? That's it. Hindi mo magagamit. That's right. Yun nga ho, ang Espiritu Santo ho, ang daming kaloob sa atin. God gave us so many gifts through His Spirit. Nung tayo binyagaan, tayo kumpila, nung kayo kinasal, for example, nung na-ordinan akong pare, nung naging mga religyosa yung mga mother at mga brothers na nakikinig dito, for example, nung ginawa nakatagpo natin ng Diyos doon sa mga sakramentong yun, ang dami hong binigay sa atin mga kaloob, mga handog, mga charism, mga gifts. Alam ba natin kung ano yung mga nandun? Siguro hindi natin alam. Bakit? Hindi natin nabuksan. O paano hindi natin nabuksan? Yun nga, hindi tayo nag-aral tungkol dito. At kung minsan, hindi nababanggit sa atin to, sinasamantala ko ng pagkakataon ito pinag-uusapan natin ng Espiritu Santo para banggitin ko to, the gifts of the Spirit, They have fantastic gifts na napaka-importante para makapamuhay tayo ng talagang masaganan, talagang buhay na buhay ang ating mga pagkatao, something that way. And so, let's attend those Life in the Spirit. Hindi ho masama yun. Pagpasensyahon nyo yung kung minsan may mga pari ho, hindi na intindihan nyo. Pagpasensyahon nyo kami, lalo na yung mas matatanda sa akin, kasi hindi naman napag-aralan ng ganun yun, Really, we went through it, most probably. We read, St. Paul, 1 Corinthians chapter 12, the charisms and whatnot, in Ephesians, in Romans and whatnot. Pero baka hindi nag-sink yun, hindi na naintindihan ng tunay na tunay. Pwede yung mangyari yun. Pero ngayon, sinasabi ko na sa inyo, dapat ho, bukas tayo din sa mga bagay na ito. Nasa Biblia ho ito Kung kaya, sana samantalin natin pagkakataon, alamin ho natin to yung panghandog ng Diyos. Makikita nyo, ang dami pala niyang kaloob sa atin na magagamit natin sa pang-araw-araw natin mga buhay. Mga magulang, for example, can you imagine kung wala kayong karunungan? Kung wala kayo ng gift of counseling, paano nyo mapapangayuan? Paano nyo mapapamunuan ang inyong pamilya? Paano nyo silang masasabihan ng mga bagay-bagay na makakatulong sa kanila? No? Look at that. If you don't have understanding, for example, paano yun? Kaloob po ng Espiritu Santo, bunga ito ng Espiritu Santo Yun nga ho, sana malaman natin. Tapos sa verse 27, napakaganda ho na sinasabi dito. Lagi ho naririnig natin to bago magkomunyon. Peace I live with you, my peace I give to you. Napaka-importante ho nung sinabi ni Jesus na yon. Kapayapaan shalom, bukang bibig ho yan, bukang bibig yan ng mga Hudyo noong paman. Hanggang ngayon ho, ang batian nila, shalom, Pagka nag-ring yung telepono, ring, sagot nila, shalom. Ganun ho yun. Dito sa atin, hello. Sa kanila, shalom, Pagka magtatapos na daldalan nila ganyan, shalom, shalom, pak. Ganun yun I mean, yun nga ho, batian ho yun. Ang maganda pa nga nito, babatian yung mga kabataan doon. Shalom, shalom aleichem, shalom lecha, shalom lach, something like that. Tapos makita mo, nakasakubit dito sa kanilang balikan. Uzi, Galil, shalom. I mean, hindi man lang siguro alam kung ano yung kapayapaan, kung tutuusin. Kaya ho dapat pagdasal natin ang kapayapaan ng Jerusalem. Yun ang utos sa atin sa Salmo, pray for the peace of Jerusalem. You bet. The point is, ano ho yung kapayapaan binibigay sa atin ni Jesus? Hindi ho bati na lang ito. Kasi yung nasabi niya, my peace I give to you. Francis, sige nyo, meron ng possessive adjective. My peace. Hindi na pagbati lang ito. Sabi niya, peace I live with you, my peace I give to you. Bakit my peace ito? Bakit kanya ito? Kasi binayaran niya napakamahal yun na presyo. Talagang binili niya yung kapayapaang yun para ibahagi sa atin.
Anong pinatubos niya doon? Anong pinambayad niya doon? Sabi nga ho sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, alalahanin niyo kung paano kayong tinubos ng Panginoon mula sa walang kapararakang pamumuhay pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno. Hindi sa pamamagitan ng kumukupas ng mga bagay-bagay tulad ng pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ni Kristo na parang isang walang bahid, walang dungis na kordero, na lamb. Yun nga ho, ang pinatubos ni Jesus, yung buhay niya mismo, yung dugo niya. Kaya sabi niya, akin ito. At itong pinapamana niya sa atin. Hindi tulad ng binibigay ng mundo, ang pagbibigay ko sa inyo. Sabi niya ganyan. Ang itong kapayapaan ito nga pala ho, sana maintindihan natin, napakayaman ho nito. Ito ho yung magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Yung diamanting parang ganon. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. Yun yung magandang kaugnayan ng tao doon sa apat na yun. Napakahalaga ho noon. Can you imagine? Yun ho yung kapayapaang handog sa atin ni Jesus. Tinanong balik niya yung ating magandang kaugnayan sa Diyos, pero hindi lang Diyos, kundi Abba, Itay, Daddy. Yung maganda na kaugnayan sa ating kapwa na hindi lang kapwa, kundi kapatid. You know? Yung maganda na kaugnayan sa ating kapaligiran na hindi lang dapat abusuhin, kundi dapat gamitin ng mahuwasto at dapat magpaalala sa atin ng pagkalinga sa atin ng Diyos. So many sacraments of God's providence for us. Tapos, yung magandang kaugnayan natin sa ating mga sarili. Hindi tayo katawan lang, hindi tayo mind lang, tayo mga anak ng Diyos. Kapatid at mga kaibigan nga ni Kristo, buhay na templo ng Espiritu Santo. Ang laki pong pagbago noon, nung kapayapaang handog sa atin ni Jesus. Brothers and sisters, pagka nagbabatian tayo, now let's greet each other with a sign of peace. Ay nako, pagka nagbatian tayo ng shalom doon, napakapuspus na panalangin ho yung laman noong pagbating yun. Sana ho, ganun ang naintindihan natin dito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito hong sinasabi sa atin ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Brothers and sisters, hindi tayo kailangan matakot, magulumihanan o something like that. No. Ang Diyos ho ay ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Siya ho nagbibigay sa atin ng kapayapaang ito. At ang sabi niya pa sa atin, I am going to the Father. The Father is greater than I am. Yes, bilang tao ho, talagang the Father is greater than I am. Sinabi niya law, itong lahat ng mga bagay ito bago pa mangyari, upang pag naganap na ito, kasi magaganap yung sinasabi ni Jesus, makapanampalataya tayo. Brothers and sisters, sa puntong ito, dapat pasalamatan natin talaga ang Panginoon. Ano po? Sa napakalaking biyayang binibigay niya sa atin, yung peace na yon. Pero ang pinakamalaking handog niya ho sa atin, ang kanyang Espiritu, the Holy Spirit. Sana ho talagang maintindihan natin mas lalo ang papel ng Espiritu sa ating buhay. At nasa ganon, maging kaaya-aya tayo mga anak. Kasi pagka nagiging mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan lang ng Espiritu. Those who are led by the Spirit of God are children of God. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Father June, ano po ang Espiritu Santo? Thank you, Pinky, sa iyong tanong. Ano po ba ang Espiritu Santo? That's a very beautiful question. Ang Espiritu Santo ay yung ikatlong persona sa iisang Diyos. Medyo ang bigat ng sagot na yun. Ano? Nandito ang Ama, nandito ang Anak. Napakabuti ng Ama, napakabuti ng Anak. Napaka-kaakit-akit ng Ama, kaakit-akit ng Anak. Kung kaya natural lang na mayroong magiging pagmamahal sila sa isa't isa, you know? Na totoon talaga, you know? Yung pagmamahal na yon, yun ang tinatawag nating spirito. Dahil
Espiritu yun ng Diyos, tinatagurian siyang Espiritu Santo. You know? Yun ang, sa mga katuwid, ang Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak. At yung pag-ibig na yon ang binibigay, binabahagi sa atin ng Diyos. Kaya nga, sa binyag, nagiging mga anak tayo ng Diyos. Kapatid tayo ni Jesus, ang Diyos Anak, at talagang pinupuspos tayo ng Kanyang Espiritu, ng Espiritu Santo. Ano po bang Espiritu Santo? Medyo, ewan ko pa, ano pa sasabihin ko doon, ano? Mahaba pa yung istorya, pero siguro, Pinky, magdasal ka na lang sa Espiritu Santo. Sabi mo sa kanya, sabi ko ni Father June, kayo raw to. Sige, tulungan niyo naman ako, mas maintindihan ko pa yung sinabi ni Father June. Basta, ang Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Diyos. Father June, paano ko po maihahayag ang magandang balita ng Panginoon? Carmen, thank you very much. Dito sa iyong tanong, paano kung ihahayag ang magandang balita ng Panginoon? Sabi nga ni San Francisco de Assis, St. Francis of Assisi, sabi niya, ipahayag natin ang magandang balita sa lahat ng paraan. At kung kinakailangan, gumamit ng salita. Yung salita, at the end lang yon. Pag hindi ka maintindihan, isasalita mo na yon. Pero the point is, sa magitan ng ating halimbawa, ng ating pamumuhay, lalo na ng ating pagmamahal sa ating kapwa, papahayag natin ang magandang balita. Kasi ang magandang balita, kung tutusin si Jesus mismo yun eh. Yun ang umpisang-umpisa ni Saint Mark yun sa kanyang gospel. The beginning of the gospel of Jesus Christ. You know? Yun ang useful translation nun. Pero ang mas magandang translation para sa akin, the beginning of the gospel, Jesus Christ. Ganun yun. Si Jesus mismo ang magandang balita. Anong ginawa ni Jesus? Yun ang dapat natin gawin. Sa ganung paraan, mapapahayag natin ang magandang balita. Ano nga ginawa ni Jesus? Naging maganda siya makitungo sa mga kapwa niya, lalo yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga baliwala. Tapos, naging mapagkalinga siya, mapagpatawad, matulungin, etc. Nagmahal siya sa kanila. Yun, ganung paraan, mapapahayag natin ang magandang balita. Father June, gaano tayo kamahal ng Diyos? Bobet, thank you very much sa iyong tanong. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Wow! Pagka nakita mo si Jesus sa krus, ganong kamahal. You know, ganong kalaki. Anyway, walang hangganan yon. Sabi nga nila, what is the measure of love? The measure of love is to love without measure. You know, parang ganyan. Pero hindi lang mga salita yun. Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. John chapter 15, verse 13. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang ginawa ni Jesus sa atin. Yung lahat ng pwedeng gawin ng Diyos, ginawa niya na para sa atin. You know? Nilikha niya ang mundong ito, binigyan niya sa atin lahat ng pagkakataon and whatnot, mga relationships and everything, you know? Pero yung pinakasukdulang pagmamahal niya, God so loved the world. John 3:16, di ba? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Really, that was the summit, the climax of His, love giving to us. And ang binigay niya, ang kanyang mismong sarili sa pagitan ng kanyang anak. Yun, ganong kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Mitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom.
mga pagbasa po dito sa ika-6 na linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang dami po napaalala sa ating mga katotohanan. Ano po? Yung una pong pagbasa mula sa mga gawa ng Apostoles, pinakita po sa atin doon kung paano sa umpisa po ng eklesiya, nagkaroon sila ng mga problema. May mga taong nagturo ng mali. You know? Itinuturo na bago ka maging Kristiyano, dapat maging Hudyo ka muna. Hindi ho ganun yun. Ito ang magandang balita ng Panginoon. Galing ho kay Jesus ito. You know? Of course, si Jesus nanggaling sa mga Hudyo. That's very true. Ang Biblia natin, parte nitong Biblia na lumantipan ay yung Biblia ng mga Hudyo. Pero yun yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos, talagang hindi nangangailangan ng pagiging Hudyo muna bago maging Kristiyano. Hindi ganon. At yun ang tinuturo ng Eklesiya mula sa umpisa. Napakagandang bagay nun, napakalaki hong pagpapala ng Diyos yun. Brothers and sisters, tignan nyo, pwede hong mangyari na sa ating kapanahunan may mga tao din na kung ano ang sinuturo, para maging Kristiyano, ito raw. Teka. Yung tinuturo ng Eklesiya, pakinggan natin. Tapos yung ikalawang pagbasang narinig natin, tignan nyo, yung ipinapakita ho dito yung heavenly Jerusalem, Dinidescribe yung banal na syudad ng Jerusalem na galing sa Diyos. Ito ho yung nagbibigay larawan sa atin ng langit. What we are expecting to reach one day. Tigaroon ho tayo sa langit. Sabi nga ni San Pablo, our citizenship is in heaven. Sinasalaysay dito sa iba't ibang pamaraan na yung kadakilaan ng langit na yon. And always connected with the church, with the 12 apostles. Tayo mga Katoliko, napakalaki hong biyaya na natanggap natin na tayo'y kabilang doon sa Eklesiya, tinatag ni Jesus sa pundasyon ho ito ng mga apostoles. We are not depreciating any other faiths. That's also a gift of God for them. Pero tayo ho, sa ganang sarili natin, pinagmamalaki natin yun, pinagmamapuri natin, pinagpapasalamat natin sa Panginoon yun. Ito ho yung ating natanggap na pananampalatayang tayo binyagan, and ating pinagdiriwang sa panahon ito ng muling pagkabuhay. Dito po sa Ebanghelyo narinig natin, paulit-ulit na sinabi sa atin ni Jesus dito na yung nagmamahal sa Kanya, papatunayan niyon. Paano? Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa Kanyang tinuturo at inuutos. Ito ho yung ginagawa natin sa Word Made Flesh. Pinapaintindi ho sa atin ni Father June itong nilalaman ng kasulatan ito para sa ganung paraan naunawaan natin kung anong dapat natin gawin, kung paano natin maisasabuhay ang salita ng Diyos. At of course, napaka-importante ho ng papel ng Espiritu Santo para sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos na ito. Siya ho ang ating abogado. By the way, He is our other advocate. Bakit? Meron na tayong advocate. Sino yun? Si Jesus mismo. Kaya ang Espiritu Santo tinatagurian ni Jesus, another advocate. Dala-dalawa yung ating abogado sa harapan ng Ama. Hindi tayo dapat magambala. At ang papel ho ng Espiritu Santo, napaka-importante. Dito po sa pagbasang narinig natin, dalawa, He will teach us everything. Siya ho magtuturo sa atin ng lahat. Sana ho magpagabay tayo sa Espiritu Santo. Hindi lalabanan natin yung kanyang iniudyok sa atin, yung kanyang ini-inspira sa atin. Tapos ang Espiritu Santo din ay ang magpapaalala sa atin ng lahat ng tinuro sa atin ni Jesus. Napakahalaga po noon, Tapos, hindi lang yun, ayon sa chapter 16, verse 13, siya rin ang magdadala sa atin tungo sa buong katotohanan. Hindi lang yun, siya maghahayag sa atin mga bagay pang darating. Francis, pinagpapasalamat din natin yung kapayapaang handog sa atin ni Jesus. Napaka-importante ho noon. Kapayapaan ng magandang kaunayan sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, sa ating sarili. Francis, gawin ho natin panalangin itong mga katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga pagpapalang pinapaulan niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita na aming dinirinig sa aming programang itong Word Made Flesh. Sana po'y talagang tulungan niyo kami maisabuhay ito upang maging kalugod-lugod kami, mas lalo kami sa inyong harapan. Abba, itinataas po namin sa inyong lahat ng humihingi ng aming panalangin. Yung pong mga langga sumubaybay sa aming palatuntunang ito ng Word Made Flesh. Lalong-lalo na ho yung mga bibigat na dinaraanan sa mga panahon ito. May mga pagsubok, may mga agam-agam, mga magkalilangan, mga talagang pangungulila, lumbay, yung pong may mga problemang dapat tutasin, yung mga may karamdaman na umiling sa inyo ng kagalingan. Aba, tinataas po namin lahat sila sa inyo. Dampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong pagpapala. At yung pong tumutulong sa amin sa pagsakatuparan itong aming programang ito, ay pagpalain niyo na rin sa punan ng mga naibig pa rin tumulong sa amin. Lahat pong ito ay aming dalangin, kasama ng amin ang Birhen, at sa alang-alang sa ating aming Panginoong si Jesu Kristo.
magpawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Ano po yung talagang nakapagpaliwanag ito sa inyo sa pamagitan ng mga sinabi ni Father June. Ito pong salita ng Diyos talaga mamungad, maghugat po sa ating mga buhay at talagang maging prinsipyo ng pamumuhay natin. Hanggang po sa muli natin pagtatagpo sa ating programa. Shalom ho sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.